Ang Ama, isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain, sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat at ni katiting ay walang may iwan sa maliliit. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki 12 anyos at isang babae 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May 2 lalaki, kambal na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang 1 o 2 okasyon na sinorpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila'y masayang nakiupo sa kanila't kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito. At ngayon, hindi nag-uwi ng pagkain ang ama. Ang katunayay, ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y, umaasa pa rin sila. At kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titignan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga batay magsisiksikan, takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito at kinabukasan ang mga pisngi at mata niyon ay mamamaga. Kaya mahihiya itong lumabas upang maglabas sa malalaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at ninenerbiyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahilay, si Moymoy 8 anyos at sakitin at palahalinghing na parang kuting ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi at ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti na nagiiwan ng mapula-pulang mga patse, gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing, mahaba at matinis. Iyon ay tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay.
namamalupot ng pahiga sa banig kasama ang ibang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae na malakas siyang irereklamo sa ina na pagagalitan naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ang ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa, iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing si Muy-Muy. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakabubulahaw na sisigaw. At kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin nito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito sa kabuuan ay ang sanhi ng kanyang kabisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian, si Muy-Muy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at hindi mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata, gayong binalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto, kung saan ito nanatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inasahang gulo. Naimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Muy-Muy ay namatay at ang ina lamang ang umiyak habang ang bangkay ay inihahandang ilibing sa sementeryo ng Nayon, may 1 kilometro ang layo roon sa tabi ng gulod. Ilan sa taga-Nayo na nakatatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmok ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ng ama na di kawasa. Puno ng awa sa sarili ay nagsimulang humagulgol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao na noon di nagdesisyon kunin siyang muli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay kalakip ang munting abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbes sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinailangang muling libangin. Ngayon, naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata. Kaya madalamhati siyang nagtatawag. Kaawa-awa kong Muy-Muy, kaawa-awa kong anak. Nakita niya ito sa libingan sa tabi ng gulod, payat, maputla at napakaliit. At ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayanig sa matipno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay na ang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Maaaring lasenggo nga siya at iresponsable pero tunay na mahal niya ang bata. Kinuyo ng nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip, mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming iniabot naman ito agad sa kanya tulad ng nararapat. Bininang niya ang papel de bangko, isa man dito ay hindi niya gabastusin sa alak. Hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas siya ng bahay. Pinagmasdan siya ng mga bata. Saan kayo pupunta? Tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin.
papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil tiyak nila na uuwi itong dalang muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May ditdit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. May supot ng ubas at isang kahon yata ng biskwit. Nagtaka ang mga bata kung ano nga ang laman niyon. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siyang maraming kahong tulad niyon sa tindahan ni Wojciech sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay candy, yung katulad ng minsay ibinigay nila ni Lauso na nakatira roon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya sa pandidirat at pagngisi sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman niyon, kaya nagtalo at nanghula ang mga bata. Takot na hipuin ang yaman na walang senyas sa ama. Inip silang lumabas ito ng kanyang kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito, nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana. Nagbulungan ang 2 pinakamatanda nang matiyak na hindi sila maririnig ng ama. Tignan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang 4 ay sumunod ng malayo-layo sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon, nasa isang bagay damang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod na kanyang hinintuan. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod, habang pahikbing nagsasalita. Pinakamamahal kong anak, walang maiaalay sa iyo ang iyong ama kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo. Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak. Habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan sa katawan ang basang kamisadentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon. Pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila tulad sa isang piging na alam nilang di na mararanasang muli. Ito po si Teacher Angelica B. Amugawan, gamit ang boses ni Jessie. Maraming salamat po sa pakikinig.